para makapag-start na tayo. Batch lang po talaga. Hindi naman na talaga habol yung pera eh. O sige, start na tayo ha. Pasensya na kayo kasi nadidistract talaga. Tawag na sa akin eh. Okay, kailangan line interesting 2 or more complainants. Ito yun. At different points. Ito yung mga example ng transversal maliban ng ganito. Hindi po yan 2 or more complainant lines. Okay? Ganun lang. Transversal na tawag doon. Kasi pag sinabi parallel, ito yung itsura. Parallel ng tawag. Pero hindi siya mag-intersect. Pero iba naman meaning ng transversal. Nag-i-intersect po siya kapag difference points. Ganun lang yun. Sige, ganun tayo. Para matapos na tayo ha. Na-recall ko na yan dati sa live ko. Pwede nyo diretsong panoorin sa YouTube channel ko, Miriam Vlogs. Okay? Ganun lang yan. So, ano na natin yung mga relationship? So, ang relationship ng interior angles at exterior. Pag interior, nasa loob yan. At exterior is nasa labas. Excuse me. Corresponding angles, ito yung magkakatapat. So, ano ba? 3 and 6. Ay, mali. Angle of 2, mamatay kasi. Angle of 2 and angle of 5 is the corresponding angles. 3 and 7 is corresponding angles ulit. 1 and 6, 4 and 8. Ganun lang yon. Alternative interior angles kasi alternate, nasa loob. An example nun, angle of 3 and angle of 6. Pero nasa loob, alternate po siya. Magkaiba ang angle of 3 and 5 is the consecutive interior angles. Is the supplementary. Mamaya ko ipapaliwanag. So, angle of 4 and angle of 5 are alternative interior angles. Pag sinabi exterior, ay nasa labas. Pero alternative po siya. Yan. Angle of 2 and angle of 8, nasa labas. Alternative po. At yung 1 and 7, ganun pa rin. Alternative interior angles. Kasi pag consecutive exterior angles, like example, angle of 1 and angle of 8 is consecutive exterior angles are supplementary. Pag sinabi supplementary is the 180 degrees. Given minus 180 degrees. Di maintindihan yung sulat. So, G minus 180 degrees. Pag G is the given, okay? Sample pa lang yan Ito yung sinabi ko, interior angles of the same side are supplementary at ganun pa rin. So, sa mga hindi nakakaalam, linear pairs. Pag sinabing linear pairs, ito yung example, 1 and 2, 1 and 2 is the supplementary. Okay, ganun lang yon. Na-discuss ko na po yun dati sa live ko, okay? Hi sa mga nag-join dyan. Tapos, pag vertical angles are congruent, magkakaparehas lang sukat. For example, 60 degree yung angle of 1, edi 60 degree din yung angle of 3. Pag ganun yun. O, papaliwanag natin yung explanation natin. Halos pa ulit-ulit lang tayo. So, kailangan malaman nyo yung mga definition ng ganito na to. Corresponding angles, alternative interior angles, alternative exterior angles are congruent. Pag sinabi congruent, are same angle. Pag nakakita ka ng ganito, it means congruent. It means sa mathematical term natin, same po, parehas. Pag congruent. Pag congruent, pag nakakita ka ng ganito, like this, it means congruent. It means pareho. Ganun lang. Pag supplementary, given minus 180 degrees. Ganun lang yun. Interior. Ang vertical angles are congruent. Gets nyo? Ganun lang yun. Halos pa ulit-ulit tayo dito Okay, sagutan natin tong yung na hindi natin natapos kasi sobrang busy na ako noon. Okay, sasagutan natin to. Since hindi to pinagpatuloy, ito yung figure niya. O, divide boses by 2. Magka-calculator tayo niyan. Ilan na? So, using dito.
Yan. E di 175 divided to 8, 16, 7, 1.5. So, sagot dito ay hindi niya natatapos is 87.5. File ng answer na yan. Okay, yun lang yan. Hindi niya pinapatuloy kasi na-distract din yung may-ari ng YouTube si Brian Maglogan. Baka kasi pumamak siya. So, kinontinue ko yung sagot niya, okay? Ito naman, erase natin to. Okay. Ayun natin to. Okay. So, ito papakalaman natin. Yan. Pag ganitong case na to, is the alternative interior angles. Kasi nasa loob yan. Pero, nasa loob yan pero alternative. Iba naman yung nasa loob pero makakatapat is the consecutive interior angles are supplementary. Ito naman, alternate po talaga yan. Kasi, pag sinabi alternate, let's example, black and white, kasi alternate po talaga yun. Oh, saan? Saan baboy? Saan? Hindi yan. Ayan, manghang yan. Saan mo ba? Ano yun, Jollibee? Hindi. Hindi baboy ko ito. Wait lang. Abutan mo eh. Nagawa na. May ingay sa labas. Mag-game na tayo. Okay. So, alternative interior angles are congruent. So, ang gagawin natin dyan, dito tayo magko-compute. So, hindi na magkasya. So, ano pa to? Wait lang. So, wait lang. Kita natin to. Yan. So, dito ay 2x plus 4 is equal to x minus 6. So, transpose sa kabila. Alam nyo na. Negative 4 minus 6. Ilan na? X equal to negative 10. Ito hindi naman yung typically na magiging value nito. Ang hinahanap yung angle. So, substitute lang naman. So, yan. Negative 20. Hindi, negative 16. Negative 16 to. Ito naman. Ganun pa rin. So, negative 10. Hindi, negative 16 pa rin. Pero ang totoo lang kasi, bawal ko po kasi ang negative yan. Complicated naman po yung concept nito eh. Pero yun na po yung talaga sagot. Pero sa totoo lang, bawal kasi maging negative yung angle. Ibang discussion na po yan. Yun lang po. Yun na tayo. Okay na. Ito naman, di ba labas to? Alternative exterior angles. Kasi pag magkakatapat yan, consecutive exterior angles are the same side, are supplementary. Kaso alternate po to. So, isostop natin to. So, 2x is equal to 14, x minus 35. Transpose sa kabila yung 14x para maging negative. So, 2x minus 14x is equal to negative 35. Ilan na? Negative 12x equal to negative 35. Divide both sides by negative 12. Simple algebra lang naman. Ilan na? Sabi daw ng iba, I'm sorry, is 2.9 lang daw. Katamad lang talaga magano.
Nakakatamad lang po talaga mag-decimal. Okay lang umusga. Kailangan kasi, ganun yan. Kaya wait lang muna. Hirap lang ganito Wala akong calculator. Yan. Sige, kuha mo na akong calcio. Wait lang po tayo. Okay? Huwag tayo gumalaw. So, kapag 35/12, nagiging decimal na po yan. Nagiging decimal na po yun. So, i-calculator ko na lang para sigurado tayo. So, 2, I'm sorry, 35 divided sa 12 is 2.916667 ang hirap. Times 2. So, substitute lang. So, magiging sagot na dito ay pangit yung sulat ko. Ay magiging 5.83. Kailangan magkapareho ito Okay, yung sagot natin kanina 35 divided sa 12. Okay. Times 14. Minus 35. Di ba pa magkapareho? Ayun, magiging sagot natin. So, halos the same lang po siya. 5.83. Hindi yung ayusin natin yung sulat natin. Baka kasi mapanood yung mga picture natin 83. Ganun talaga. Pag sa mathematisya, kapag nagsusulat ka ng X, pag ganun, ako naman, sanay ako ganito na lang. Sa mathematisya, nagmamadali, ganun lang, ganito. Para symbol of X. Ewan ko na lang. Kasi kailangan talaga sa mathematisya, mabilis ka magsulat Pero, in-understand, ganda na yung sulat nyo. It depends po sa writing, okay? Hindi naman lahat ng mathematician para magsulat, okay? Ito na po yung magiging sagot natin. Yun lang. That's all. Thank you. Na yata yung nag-ano. Ipopost ko po yan sa YouTube. Ito naman, pinapanood ko ito sa YouTube. Medyo mahirap lang ito i-discuss kasi triangle po yan Complicated na po kaya. Pero nagkaroon lang po siya ng nagkaroon lang siya ng parallel lines. Okay, papaliwanag ko to kung bakit kasi ano ba sagot dito? Ang given po kasi to ay ano nawawala yung y, di ba? So ginawa niya 50, 17, 80 pipa plus minus was 180 di 70. Paano makukuha yung 60? Minus was 180 lang yon. Kasi pag eto naman corresponding angles ng mga to is 60, 60 yan. Eto naman guys, pag nakakita ka na letter say parang ganito, yung symbol letter say, it means alternate po talaga ang tawag doon. Okay? So, 50-50. Yun lang. Pag chinekin mo, 180 lang talaga yun. So, always remember na mag-analyze po kayo ng problem bago kayo sagutan. Kasi medyo mahirap lang tong triangle na to. Okay? Sige, sagutan natin to Very challenging lang to. Okay? Okay, so dito muna tayo. Letter number 1. So since ito 51 is the vertical angle, ito yung nawawala. 51 lang to, di ba? Kung 51 yan, so kung titignan natin yung figure, di ba nasa loob yan? 51 to 51 to. Pero, pag ginano mo siya, ima-minus natin yung 51 to sa 180. Ano yun? 180 minus 51. Ilan yun? Ay 129. So, 129 degrees po yung maging sagot. Kasi, kung kakatapat yung 51, ma-minus is the supplementary of the consecutive interior angles are the same side. Pag dito naman, ganun pa rin yan. Kasi pag tinapat mo yan sa 129, sa 51,
Alternate po kasi 51, hindi 129 to. Yun lang. Okay na kasi yung yan, 129, yun lang. Yung sinagot ko na dito. Medyo maingay yung video eh. Dito naman, letter B. So, since yung letter B natin, pag nakakita kang letter F, alam niyo na corresponding angles. So, ito na pa yung magiging sagot natin. Corresponding angles are congruent. Kailangan nakadegree yan kasi pag wala, nako, sayang lang points mo, magiging 1 point na po yung magiging answer nyo. Kahit nga, tama yung sagot nyo, pero may kulang. Okay? Kailangan i-perfect nyo yung pag-aaral nyo sa math. Kasi dito na nakasalali yung grades nyo. Baka malay mo yung mga sungit yung teacher nyo. Kahit na nagkaroon ng erasure, 1 point pa rin yan. Minsan wala. Naranasan lang namin yan. Kahit na may erasure, walang points. Kahit na mali, walang points. Pero yung it depends po sa teacher. Kapag burado, kapag mali, 1 point po talaga. Minsan 0.5. It depends po sa rules ng teacher nyo. Okay, continue na tayo. Kasi yung letter C mo, ito naman, kunwari 104 yan, edi corresponding angles, corresponding angles yan. Pag 104, ito nawawala, minus lang. So, anong gagawin natin? So, 180 minus 104. Di, 76. So, ito na po yung magiging final answer natin. Right. Yan. Gets niya? Dito naman, medyo mahirap lang yung number 3 complicated. So since ito yung letter D natin, pag nakita ka ng Z, alternative interior angles yan. Madali lang yan. Kailangan may palatandaan kasi yung letter C May letter C, pabaliktad ng letter C, pwede papaliktad ng C, is the supplementary. Ganun lang yan. Yan. Pag letter F ay corresponding angles yun. Okay? Pag itong symbol na to, yung ganyan, is the alternative interior angles. Kapag yung C mo, pwede ganito, pwede ganyan, is the supplementary yan. Kapag yung F mo, dito yung let's say dito yung labas, ay dito sa loob, alternative lang po yung gano'n, is the corresponding angles. So, kailangan matandaan yung salitang fun. Okay? Paalala ko lang sa inyo, fun yun lang yun. Try na natin to. Okay, since letter C, ano may letter C natin? Alternate interior angles. So, 67 dito, 67 dito. So, ito yung magiging sagot natin. Dito naman, so, 180 minus 75 kasi consecutive interior angles at the same side or consecutive interior angles na lang. Ilan na? 105 degrees. Ito na yung magiging sagot natin. Bakit gusto natin Kaloka. Yan. Nagets? Wala na yata nanonood sa akin eh. Ito naman medyo challenging to. Napapansin natin, ito yung mga ganito is the equilateral triangle. Bakit? Kasi pag EQ, pareho. Ang angle natin, equilateral, it means magkakapare sila ng line. Kaya equilateral. Iba naman yung EQ, angular. Pero, the same ang figure. Pero, iba ang meaning. Pares lang yung drawing. Huwag yung mag-alala. So, ito yung, imagine nyo, 60, 60, 60. Kasi, pareho. So, paano natin makukuha yung letter F? So, since, vertical, linear pair itong mga to. So, 180 minus 60. Ilan na? 120 yan. So, 120. So, 120 degrees. Yung letter G natin, since yung letter G natin ay
alternative interior angles. So, yung letter G natin, ito alternate yan kasi nasa loob yan. So, yan. Yan. Yan lang, na-gets? Ay, wala na nanonood yata sa akin. Okay lang naman. Tapos ko po yan sa YouTube, okay? Ito naman yung letter H and I ang nawawala. So, medyo challenging to. Paano to sinasagot? Paano ito is the isosceles yan? Kunwari, kasi ang the sum of the, ng triangle is 180 degrees. So, mahirap hulaan ko eh. Yan, nagtago mo na nga yan. Tago na rin ako. Oo. Oh, kunwari lang naman ha. So, para makuha nitong ganito na to, isolve na natin yung ito na sa loob. So, 180 degrees minus 124. Ilan na? 56 yan. Oh. Yung 56 mo dito, yung magiging ganito na lang. Nasa loob. Kasi longest to eh. Isosceles yan. Gets niya? Ay, yung magiging sagot natin sa I natin. I, yung letter I natin, 56. So, dito, 56. O, tapos na yung letter H. Paano natin makukuha yung letter H? Medyo mahirap lang yan, ha? Di ba sabi nga nila, kapag the sum of the triangle is 180 degree. So, ang gagawin natin dyan, 180 minus 56 plus 56. Ilan na? 112. So, simplify lang, hindi 68. Hindi yung magiging sagot natin sa letter H. Kasi pag sinam mo yan, kaloka. Kailangan. 68 yan. So, double check natin. Kailangan 180 yan, ha? So, kunwari, 56, 68. 12 to, 12, 20. 12, 13, 40, 56, 70, 18. Tama. Always check. Check lang. Okay. Okay na. Tanda yung final answer natin. Di mo intindi yung sulat. Yan. Yan. Hindi malinaw yung degree dito eh. Yan. Nagets? Yan. Ayun nila yung yun nila ito. Ito naman, yung sa huli, yung yung number 6 natin, medyo mahirap mo ang trabaho nito. So, paano natin malalaman to? Let's start off galawin natin yung letter L natin. O, paano? Kasi pag nakakita ka ng letter C ito pababaliktad is the consecutive interior angle at the same side are supplementary. So, 180 minus 190. Ilan na? Is the 61. Ito yung maging sagot natin sa L. 61 degrees. Hindi pwede 61 lang kasi pag walang degree, nako, 1 point na po yung magiging points nyo. Sayang naman yung effort. Kailangan aral mabuti. Ito naman, paano natin makukuha ang J and K natin? So, paano natin malalaman? Since yung 41 is the given, yung lahat ng kabuuan ng triangle is the sum is 180 degree. Ang gagawin natin dyan, solve natin, wala na tayo space eh. Dito na lang tayo. So, 180 degree minus 41 plus 61. Para makuha natin yung nasa loob. Okay? Simplify. Ilan na? 102, 78. So, yung 78 mo dito, lalagyan mo dito. 78 yan. It's 78 yan, ha? Okay, 78 yung letter J. At yung letter K, ganun din kasi pag nakakita ka ng Z, it means
alternative interior angles are the same na. Okay? 78 to mga to. So, ma'am, paano natin malalaman yung loob nito? Hindi naman niya kasama sa given na to, pero solve na natin. Sige, try na natin. 41, 78, at sabi daw, 61 daw. 61 lang ba? Pero hindi pa ako sigurado kapag yung ganyan eh. Kaya solve na natin. 9. 9. O di ano na to alternative pala yan. Try na natin to. Eh di 61 pala to, no? So, tingnan natin. 41, 78, and 61 daw. 9, 10. Okay, 14, 50, 60, 70. Tama. That's correct. Okay na to. Kaya nagbumbo tayo ng the sum of the triangles is 180 degree. Okay? So, nagets? So, yun lang. Yun lang po talaga ang answer nito. Medyo mahirap lang yung yung mga question na to kasi triangle. Naman ay yung ganito. Madali lang to. Very easy. Gagawin natin dyan, ikalat yung mga mata nyo. So, H, F, and G. Yung nawawala. H and F and G. So, paano natin malalaman to? Since ano to, is the alternative interior angles. Alternative ba? H, F, and hindi pwede. Bawal yon. So, ang gagawin natin dyan, 180 degrees minus 75. Ilan na? 75 yan. Hindi, ilan na? 105. So, 105 to. Ang sagot dito. Yung ano naman, H, F, and G. H, F, and G. Since alternate yan, pwede. So, 75 na po yung maging sagot. Yan. Number 2. So, hanapin natin H, F, and C. Okay, so supplementary ulit yan Is the 38 at saka yung blanco nito is the relationship of 30 degrees at yung H, F, and C are linear pair. Okay? So, 180 degrees minus 38. Ilan na? 2. 42. 7, 3, 4, 5, 6, 7. 142 dito. Sagot natin. Dito naman, D, B, and C. D, B, and C. So, 142 pa rin. Lagay natin ng level dito para hindi tayo malito. Pwede na wag na lang. Since it's alternate to mga to, okay na. So, the same lang po siya. Ilang yung final answer natin. Okay. Number 3. So, DBC. Since vertical angle to, ito yung nawawala. Okay. Vertical angles are the same or congruent. So, 36 yan. 36 tomato. So, 36 yan. 36 degree. E, F,
G, EFG. EFG is the 36 pa rin kasi ay corresponding angles. Yan. Ito yung magiging final answer natin. Ito naman, nagets niyo yung mga lesson ko. High trade in Roblox. Transversals po. Topics for today is transversal. Last na po ito kasi, matagal na kasi hindi ako nakapag-live. Transversals po, ang discussion for today. Dito naman, sa number 4, since tig na natin, kapag nakakita ka ng ganitong symbol na to, yung may guide ng ganyan, it means is the parallel. Ang nawawala is angle of AEH. AEH. O, since linear pair to, yung 62 tsaka relationship ng 62 tsaka angle of AEH are supplementary. Linear pair to. So, ang gagawin natin dyan? 180 degrees minus 62 yung given, di ba? Ilan? 118. 118 degrees. Kasi pag linear pair to mga to, is the supplementary. Pag vertical angles is the same side, is the same angle or congruent angle. Gets? Yung DFG, basta dabis ako matayin. Okay, DFG is the, ano lang, DFG. So, ganun pa rin, 118 pa rin. Kasi dito sa AEH, yan, at yung DHE. Nasa paloob yan, di alternate stereo angles yan, are congruent. Lawan na natin yung sulat nito. Pangit eh. Okay, gets na tayo ha. Okay na tayo dito ha. Yun lang. Okay, so, nagets. Dito naman. Okay, basahin natin yung panuto. Decide whether each statement. Yes po. Masakit talaga sa ula. Masakit talaga ulo sa mat pag nag-upisa ka pa lang. Okay, so ano ibig sabihin ng vertically opposite angles? Vertically opposite angles. Ano yan? Vertical. Ito yung vertical, di ba? Ang tinatanong angle of 1, angle of 1, and angle of 2, hindi po siya vertical, linear po ito. Ang vertical angle na available dito is angle of 1 and angle of 3. So, false yan. So, false to. F na lang. May panuto eh. Okay, angle of 1 and angle of 5 ay corresponding angle. 1 and 5 is true. True po yan, is the corresponding angles. Kasi pag corresponding angles, magkakatapat. Corresponding sa Tagalog ay magkakatapat ha. Number 3. Angle of 2 and angle of 5 are alternative exterior angles ba? 2 and 5 ay hindi, false yan. Kasi nga nasa loob na po yung angle of 5. Dapat nasa labas to eh. Kaya naging false na. Tama. Tama si trade in blocks. False po. So number 4, angle of 4 and angle of 6 are alternative interior angles. Yes, true po siya. Okay, number 5, angle of 3 and angle of 6 are the consecutive. Kasi pag consecutive, it means magkakatapat. Pero, interior. Nasa loob. So, true po to. True. Angle of 3 is the congruent of angle of 8. 3 and 8 ay hindi po. Hindi po yan. Magkaiba po yan sa false yan. Hindi po siya pareho. Okay? May natutunan? Sige, screenshot nyo na lang. Sumakat daw ulo niya ni trade in black box. Nagets mo na? Sige, bakit nagets? Kasi, angle of 3 at angle of 8, anong relationship nito? Di ba ang hirap? Hindi po siya magkukongruent. Magkukongruent siya kapag
angle of 3 at angle of 5, congruent po yan. Kaso ang given natin, angle of 3 and angle of 8. Gets? Gets? Okay? Tandaan na, pakiulit natin ha, sa mga hindi nakakalam. Balikan na natin yung mga ganito na to. Okay, pag transversion, two or more complane na lines at the different points. Pag sinapin difference points, magkaiba ang points natin. Gets niya? Pwede, hindi lang dalawang coplanas na. Pwede tatlo, pwede higit pa. Itong sample na to, pasok to. Ito hindi. Mali po to. Okay? Gets? Itong relationship na to, makinig. Medyo kulang to information na to, so dagdagan natin to. So, yan. Ang vertical angle, ay, mali. Mali ang spelling. Sabi ko may balik mo sa doon. Kasi ano. Oy. Ah, Mabuksan. Sabi ko balik mo doon. nag-electric pan ako. Ano niya? Hindi abot yan eh. Maingay yung sa sounds. Masisira na. Andun niya nakakabit. Ako na maglaladas gina. Aladali yan ng pito. Hindi yan. Wait lang. Pagim na. Wait na. Okay na, may information tayo dito ah. Kapag yung ano natin, hindi ang ingay eh. Sabay ka pa sa inyo. Sasarado ko nga to eh. Sabay ka pa. Tandaan niyo information ha, para ninyo alam ha. Pag linear pair is the supplementary, kaya ang lalagay ko na nga dito eh. Linear pair are supplementary. Ayan, ginaganon ko na lang. Supplementary. Pag sinabi supplementary, given 180 degrees minus yung given. Yan. Gets nyo? Ganun lang yung information. Ha? Pakilagay. Ngayon lagay din sa utak nyo. Kung nag-aaral kayo ng transversal. Ganun lang yon. Ay, thank you sa pagsend ng rose kay Trade in Blocks. Thank you. O, silipat na tayo dito ha. Ito yung pinaka-challenging. Pinaka-challenging number 1 ha. Kaso blur nga lang. 21 po yan ha. Linawan natin. So, 21x plus 6 daw. Ano yan? 90 degrees yan ha. Ang gagawin natin dyan, mag-equal tayo. So, equal 90. 21 x equal to 90 minus 6. Ilan na? So, 84. Divide bosses by 21. Ilan na? 4 daw ang sagot. Pero checkin natin. 21 times 4 plus 6. O, diba 90 degrees yan? Ito yung sagot natin. Yan. Okay na ba? Nagets? Okay ba? Pag nakakita ka ng ganito, right angle lang tawag dyan kasi pag right angle mark yan, automatic, naka-right angle po siya. Right angle is the 90 degree. Gano'n lang yun. Di pa tayo sa number 2, medyo blur po ito, hindi natin naintindihan. So, sabi daw 75 yan. 75 no. Mami, pangit na sulat ko. Nananahimik yata ang buhay natin eh. 75 yan na, so, ano natin, linawin natin. So, sabi daw 11x minus 2 daw. Yan. So, ano yan? Corresponding angles yan. So, ang gagawin natin dyan, 11x minus 2 is equal to 75. Bakit equal? Kasi, corresponding angles is congruent. Gets? So, algebraic po to ha. Kung nag-aaral kayo ng algebraic, alam nyo na.
Transpose sa kabila yung negative 2 para magiging positive 2. Gets nyo na. Divide versus by 11. Ilan? 7. O sige. Since matic na yan, okay na po yan. Ito ko, isa-substitute natin to. 77 minus 2. 75. So, ito na po yung maging given natin. Yan lang. Sa box natin to. Yan. Okay na ba? Okay, sunod naman ito. Ito ay 8x. Pangit. Minus 4. Ito, ay ano ba yan? 60 degrees. So, since alternative interior angles yan is the congruent. O, hindi solve na natin. 8, ano ba yan? Ilan? Edi 8. So, since matik ni 60, edi kailangan 60 pa rin to. So, yun na po yun. Ay, walang degree. Kailangan may degree yan kasi pag wala, naku, mali ang answer nyo. Ayan, ito na po yung sagot natin ha. Yun na lang. Gets? The gets? Dito naman, liman natin. Ang blur kasi to eh, di nakikita. So, gawin natin x plus 139 daw. Dito naman is 132. Yan. So, alternative interior angles yan are congruent. So, solve na natin. So, ganun lang. Madali to i-algebra kung nag-aaral kayo ng algebra. Pag hindi, naku, ano ka mahirapan? Hindi kayo nag-aaral. So medyo talaga sa mga people na hindi sila related pagdating sa math. So talaga mahirapan ka kung hindi ka familiar. So, relax. Langin. So, yan. Medyo negative lang yan. Negative 139. Kasi transpose sa kabila yan. Transpose sa kanan. Kapag kabila, ganito lang yan. May iba sinasabi sa mga nagtuturo ng mga teacher. Transpose sa kabila. Sabay kabila. Kanan o kaliwa. Yun. Ilan na? So, medyo may negative, may controversial. Negative 7. Substitute lang. So, ito automatic na yan. Kailangan para sila po siya sa 132. Okay, negative 7 plus 139. Ilan na? So, 32 degrees. So, yan lang. So, ito na po yung answer natin dito sa ganito na to. Gets? Okay na? Dito naman parang ang hirap ng sulatan to eh. Negative 1 plus 14. Ito naman 12 x plus 17. Okay, so ito, alternative exterior angles are the congruent. Gets niya? So, sana ba ako? Eh di algebraic pa rin, nung ganun lang pa rin. So, negative 1 plus 14 x equal kasi 12x plus 17. Transpose sa kabilang mga to para magiging the same lang po yung mga terms natin. 14x minus 12x is equal to 17
plus 18. Ilan na? So, 2x equal to 18. Divide boses by 2. Ilan na? 9 na. So, i-substitute na yung given na to para makuha natin value nito. Ilan na to? So, medyo mahirap lang tong challenging na to. Negative 1 plus 14 1 times the quantity of 9. 36, 33, 9, 10, 11, 12. So, 126. And ilan na? 125 na to. 125 degrees. So, 125 degrees dito ang sagot natin dito. Gets? Ito naman, di na magkasya sa ano natin. So, 9 lang ang x natin. So, 12 times 9 plus 17. Or 12 times the quantity of 9 kasi may parenthesis. 18 carry 1. 18 carry 1. So, ito na po yung sagot. So, the same lang po. Halos the same lang po siya. 25 degrees. Yan lang. That's all. Yan lang. Yan ang sagot natin. Ito naman, corresponding angle sa R congruent. So, sabi dito, medyo blurred po. Hindi natin mababasa. So, 23. Oh. Yan. So, may pagka-algebraic nito, ganito lang. So, compute natin, 23x minus 5 is equal to 21x plus 5. Okay, so, transpose to sa mga ganito para mapagawa tayo na para magko-combine items na tayo. Ganun lang yon. So, eto, papalipat to sa kaliwa para maging negative. Para maging negative, 21x na siya. 23x minus 21x is equal to 5 plus 5. Yan na. 2x is equal to 5 plus 5 is 10. Divide boses by 2. Mabilis ako mag-compute. Hindi lang na, 5 na. Okay, substitute ng mga to, yung mga given na to. 23, I'm sorry. 23 times the quantity of 5 minus 5. Ilan na? 50, carry 1. 5 minus 5. Hindi, 110. Ito na yung sagot natin. Sudat ko eh. Ito, 110 to 110 degrees. Dito naman, parang hindi na magkasya to. 21 times 5 plus 5. 5 plus 5. Di na, 110 ulit. So, alas the same lang po siya. So, 100. Ayun. Yan, ito pa yung mag-isagot natin. Ilang, that gets. Medyo mahirap lang po ito isume kasi nagkaka-blur po siya. Yan. Ako, baka maka-operate na ito. Patay tayo dyan. Okay, so ilan na ba yung mga ganito para matatapos na tayo dito? Skip lang. So commercial po tayo dito ha. Mamaya na to. So ano yung ibig sabihin ng skip line? School line. School line. Scoop. Nahirapan ako mag-pronounce. Skew lines. Q. Skew lines. Kailangan ang skew lines natin, hindi po siya mag-intersect. Ano example nun? Line AB and line CD are the skew lines kasi hindi po siya mag-intersect. Yun lang. So, ito, nasagutan natin dati yan, ha? So, line ME is the parallel to RA or line KI. ME, ito yung ME. Ang parallel nito is KI. Or RA.
Oh. Kasi parallel itong mga to. Tama, di ba? Ito naman, RT. Ito RT. RT nito. Ang line nito ng RT, ito RT. Ay. RT. Tapos, ang parallel nito, MK. MK. MK or AD. Pwede yan. Okay? Parallel ito mga to. Number 3, line KT. KT. I am sorry. Ano maparallel yan? Ang KT. Pwede MR. Pwede ID. Kasi parallel itong mga to. Parallel. Okay. Number Katie. Number 4 is AD. AD. Ano maparallel nito? EM. Ay, parang mali yata tinitikan to. EI is the parallel. Or kaya, RT. So, yung parallel to mga to. Nakala marunong kayo tumingin dito sa mga figure kasi parang hindi kayo malito. So, dito na tayo sa number 5. Ito yung papasok ang school lines. Medyo mahirap to i-gets. Kailangan hindi po siya mag-intersect. Gets nyo? Ano ba yung school lines ng IK? Ito yung IK, di ba? IK, I'm sorry. IK, ano ba yung school lines niya? Pwede AD, hindi po siya mag-intersect. Gets nyo? RT, hindi po siya mag-intersect. Gets nyo? Pwede AD, AE pala. AE is hindi siya mag-intersect kasi scheme lines yan. Or kaya RM, hindi po siya mag-intersect. Gets nyo? Yun na lang. Number 6 yung AD natin. Skew lines yun mga to. So, AD, pwede EM, pwede IK. Hindi po siya mag-intersect. Kapag yung nag-intersect, hindi po siya skew line. Mali po yun. Okay, gets nyo? Basahin nyo na po yung pinaka-meaning ng skew lines. Kung nag-gets nyo yung mga meaning. RM, ang skew lines nito is IK, line of IK, or line of DT. I'm sorry. Ay. DT. Kasi hindi siya mag-intersect, okay? Pero may mapagkakataon yung IK tsaka DT ay parallel. Pero yung sagot natin is magkaiba. Gets nyo? Yun lang. Okay, tapos na tayo sa skill lines, ha? So, wala na tayo commercial break. So, ito yung sagutan natin to. Yan. Okay, page number 1. Ito yung number 2, medyo mahirap to, ha? Hindi ko tayo sagutan yan. Okay, number 1, so corresponding angles yan are congruent. Para mahanap natin yung x natin, solve na natin to. So, 4x plus 25 equal 8x minus 15. So, kung to combine like terms, transpose to ng mga to. Alam nyo na, ha? Negative 8 na to. Negative 25 minus 15. Ilan na? Negative 4x. Ilan na? Negative 40. Divided by negative 4. 10. Ito yung magiging x natin, 10 lang. Walang degrees to, ha? Okay, para makuha natin yung angle of 7. Angle of 7 is the relationship of the 8x minus 15 yung sa angle of 6. Para makuha natin. Vertical angles po tayo. So, ito yung sa substitute natin. Kung ito kasi hindi naman yung kailangan eh. So, 8 times x natin is 10 minus 15. 80 minus 15 ilan? 65.
So kung 65 nito, 65 degrees yan, edi 65 na to. So, ito yung maging final answer natin, 65 degrees. Okay? May degree na po yan yung nakasulat doon. Ito, mamaya na natin to, parang ang hirap nito sagutan eh. Hi, sa mga nagjo-join dyan, hello po. So, ito yung 3 and 4 is the linear pair to. So, supplementary yan ha. Para makuha natin ang x natin, madali lang yan. So, tayo. Hindi kasi eh. So, 2x plus 12 plus 6x plus 104 is equal to 180. Kasi, linear pair are the supplementary. Simplify ito mga to, combine like terms. So, 8x plus ilan? 116 is equal to 180 degrees. Transpose sa kanan yung 116 degrees para maging negative. Ay, nako, oh my God. Ilan? 64. Divide boses by 8. Ilan? Ala, may problema tayo dito. X equal to 8. Yun yung magiging x natin, 8 lang. Yung angle of 1 ang hinahanap natin, since vertical angle to, so substitute natin to. Yung 6x plus 104. 6 times 8 plus 104. Di, ano na to? 48 plus 4, ilan na? 152. Kung 152 to, 152 degrees, edi yung angle of 1 na is 152 pa rin yan. Kasi vertical angle yan. So, 152 degrees. Pangit eh. Yan. Okay na. Okay, number 4. Medyo malapit na tayo matapos. Mamaya na to. Medyo mahirap lang yung ano na saulin. Ayan. So, corresponding angles are congruent. Pwede solve na natin to. Tayo sa baba. 9x minus 21 is equal to 7x minus 6. Ano yung relation ng mga to? Is the corresponding angles ha? Kasi pag corresponding angles are congruent. Yes. So, transpose sa kabila, ay sa transpose sa kaliwa, itong 7x para magiging negative c 7x. Pwede maggamitin AP, walang problema. Nasa sa inyan. Kung susunod kayo sa payo sa turo ng teacher nyo. Walang problema doon. Basta mahalaga makasagot kayo. The same lang po ang answer niya, di ba? O ilan? 2x 24. Ay, hindi pala 24 tawag dan. Nagkakamali. 16 yan, 16. 16 divide boses by 2. Ilan? 8. Ano ka, no? 8 yung buto, ha? Pero ang hinahanap, angle of 3. So, paano natin malalaman to? So, alternate yung po yung 3, angle of 3 at yung angle of 6 is the alternative interior angles. So, isa-substitute natin itong ganito na to. So, 7 times the quantity of 8 minus 5. Wala, ang pangit tuloy. Ilan na? 72 minus 5. Ilan na? 51. Are you sure? 51 daw. So, 51 nga. So, kung 51 to, 51 to mga to. So, 51 degrees. So, ito yung magiging final answer natin. 51 degrees na po. Okay? Gets? Yan. Okay na. Ito medyo mahirap po sagutan to eh. Makakaloko.
Di ko to masasagot to. Mamaya balikan natin to. Ito naman, medyo madali lang to para sa'yo. So, paano natin makukuha to? Itong number 6 na to, since vertical angle to mga to, 45 yan. Kung 45 yan, ito sasagutan natin. So, 180 minus 45. Check. 135 to, so 135. Vertical angle to, so ganun pa rin. Yan. Hindi nyo papahirap sa sarili nyo. Ito ng 45 sa 3, di 45 na to, is the alternative interior angles. Itong 5 na to, para sure po tayo, yung 5, yung 35 at 5 is the interior angles. So, solve natin to. So, 5x plus 35 is equal to 5. Ako, mahirap na to ah. Negative yan. Negative 30. Ang hirap nito ah. May negative pa. Negative 6. So, medyo mahirap yan. Kailangan yung 5 nyo ha. Teka lang. Kailangan yung 5 is 135 dapat to. So, solve na natin. Ito eh. 5 times negative 6. Tignan natin, kailangan mag-solve nito. 135 dapat to. So, negative 30. Mali. Wrong. Mali na agad. Hindi to may apply. Mali na agad eh. Medyo mahirap yung ano niya. Mahirap yung relationship nila to. Wala pa tayo algebraic nito. Iisa lang to eh. Mahirap na to eh. Di kaya nitong ano eh. So, I'm not quite sure. Di ko pa sigurado yung value of x. Kasi wala tayong eksakto yung kapartner nito eh. Mahirapan pa tayo dito. I'm sure 35 nito. I'm not quite sure. Di ko pa sigurado. Wala kasi ako. Sige, try natin ano yan. Sigurado 135 to. Paano natin hulaan to? Manghula ba tayo? So, kunwari 5. Kunwari lang ha. Kunwari hindi maging value of ano natin. Ano kung mahirap na to? Wait lang. Oh, 135 dapat to. So, 10. Ano, mahirap lang ano. Hindi ko kaya sagutan. 60. Hindi natin makukuha ng ganun value nito eh. So, hindi pa ako sigurado. 45 to 45 to. So, medyo mahirap. Sigurado, ano, taga na natin. So, para sigurado tayo. $20 ba? So, try na natin yung substitute. O, tumama nga. So, ito nga, 135 to. So, di ba ito eh. Ma'am, bakit kasi ganito explanation? Since in relationship ng angle of 5 at yung 5x plus 35 is the alternative interior angle. So, ginawa ko, 5x plus 35 is equal to 135. 5x plus 35 is equal to 135 is the relationship of this
is the alternative interior angles are the congruent. Yan. Ayoko mangula kasi nakakaya. So, gumagawa ko ng paraan. Yan. 35 to. Kung 135 to, 135 to. Yan. Ito yung maging sagot natin. Ilang. Tapos na natin ganito Ilang. Ito naman to. Madali lang to So, since itong relationship ng 2x at yung 3x plus 20 is the consecutive interior angles at the same side are supplementary. So, ano na tayo? So, 2x plus 3x plus 20. Ayun, baboy. Using mo, sulat mo. Is equal to 180. Combine like terms, magiging 5x equal plus 20 equal to 180. Transpose sa kanan yung positive 20 para magiging negative para magiging negative 20. Okay. 160. Okay. Okay. Pwede 32. Teka lang. 10. Okay, tama to. So, 32. So, double check natin maigi. Kailangan magiging 120 itong mga to So, 2 times 32. Ilan? 64 degrees to. 64 yan. 3 times 32 plus 20. 96. Okay, pa-plus natin. 116 plus 20, 64. Tama. Ito, ang sagot dito ay 116 degrees. Ito naman ay 64 degrees. Ilang, that's all. Okay, so yan, nasagutan natin lahat to. Ito yung mahirap to sagutan Since ito nga yung nasa labas, ito yung nasa loob. Medyo mahirap po yung i-confuse. So, ang gagawin natin dyan, ibase lang sa Google. Sumunod lang po tayo. So, hirap Gawin na natin to para matapos na. So, 8x plus 100 plus anong natin? 5x. Yeah, 5x. Five x plus yan. Anong gagawin natin dyan? 13 to 8x plus 5x is 13x. Tapos 100. Mali. Ito. 100 plus 12 is 112 is equal to 180x. Kasi hindi kasya. Madidiskarte tayo, kayo mag-alala. 13x equal to 180 degrees minus 112. Ilan na? 13x equal to 68. Medyo magra-round out pa tayo niyan. Ilan? 5.23. Hirap mag-imat, So, 5.23. Yan.
Yan, ito na po yung sagot natin. Angle of 5 yan ang hinahanap natin. So, isa-substitute lang natin. Hirap eh. O, paano na natin mangyayari to? Hirap na ito number 2 na to, ma-challenging. So, magka-calculator po tayo. Since yung 6 over 13 is the something 5 point something kasi infinite na po yan. So, ang gagawin natin dyan, gawin na natin yung pi. I'm sorry. Pi time is 5.23 daw. Last 12 na lang. Kasi pag kinalky natin, hirap magpuro eh. 68 divide sa 13. Okay, 5.230769.2308. Haba. Times 5 plus 12. Okay, gawin natin 38.15. So, ima-minus mo sa 180 degree. 141.85 na lang. Kasi pag sinam mo yan, magiging ano na yan. Try na natin isam. So, itry natin ipag-plus. 141.85 na lang. Plus 38.15. O, tama. Tumpak. So, ito yung magiging final answer natin. 141.85 degrees. Ano pa yung final answer natin? Ayun! So, natapos na natin yung lecture in live. Ayun, sa wakas. So, in 1 month lang po ako di ako nakapag-live. Yun. Thank you po. Ha, ipopost ko na po sa YouTube. Magagawa natin parang yung pag-edit. Okay, yun lang. So, sana may natutunan sa live ko. I'm sure na wag na kayo wag po kayo mapanik pag nag-uumpisa ka pa ng mag-aral sa math. Wag kayo magpanik, wag kayo matakot. Ganun lang talaga. Buhay na nakatapat dyan. Ganun lang talaga. Pain is temporary but the math is the forever. Sige, kailangan ko na magpahinga. Ako po ay mag-change na. Sige, ingat kayo at magandang hapon po. Bye-bye po. Yeah.